Si Ashton Cardinal ay isang mayamang businessman, ngunit siya ay nagpanggap bilang bodyguard ni Zaira Villaneza na anak ng pinakamayamang tao sa bansa para magmanman sa pamilya ng babae. Gusto niyang maghigante sa pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil nalaman niyang sangkot sa pagkawalan ng kanyang mga magulang ang pamilyang Villaneza. Ano kaya ang kanyang madidiskubrehan? Malalaman kaya niya ang katotohanan sa paglapit niya sa mga Villaneza? Si Zaira Villaneza ay anak ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay nagmamay-ari ng mga hotels, hindi lamang dito sa bansa, kundi halos sa buong mundo. "Dad, ayoko magkaroon ng bodyguard," saad ni Zaira na namumuot na sa galit. Alam niya sa sarili niya na pag nagkataon na magkaroon siya ng bodyguard ay mawawalan siya ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto niya, kagaya ng pagka-clubbing. Habang may oras si Zaira, pupunta ito sa club kung saan maghanap ng kasiyahan. Maliban sa wala na siyang problema sa pera ay kaya niya din pagsabayin ang pagpaparty, pagtatrabaho ng part-time at pag-aaral. Kaya ngayon, nagbumuod siya sa galit habang pinapakinggan ang kanyang ama na naghahanap na ng magiging bodyguard niya. Napagplanuhan ng kanyang ama na bigyan siya ng bodyguard dahil dumadami na daw ang kalaban ng kanilang kumpanya. Hindi kampante ang kanyang ama sa kanyang seguridad. "Zoy, alam mong madami tayong kalaban," mahinahong saad ng kanyang ama. "Kaya ko namang alagaan ang sarili ko," saad ng dalaga. Hindi nakinig ang kanyang ama sa kanyang pakiusap na wag na lang siyang bigyan ng bodyguard. "Papunta na dito ang magbabantay sa iyo at wala ka nang magagawa," saad ng kanyang ama. Ang ina ni Zaira wala sa kanilang pamamahay sapagkat nakipagkita ito sa kanyang mga amiga na nasa Boracay kaya walang sino man ang makakatulong sa kanya. Dahil sa galit, umalis si Zaira sa loob ng study room ng kanyang ama kung saan sila nag-aaway. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang bagong sasakyan. Habang nagmamaneho ay nakita niyang tumatawag ang kanyang ina. Dali-dali niya itong sinagot para magsumbong, ngunit para naunahan na ata siya ng kanyang ama dahil sa nakitang pagtataka sa mga mata nito. "You should listen to your father, Zai," saad ng kanyang ina na nasa kabilang linya. "Mami, hindi ko kailangan ng bodyguard. Tsaka, ahanin ko ba ang magbabantay sa akin kung kaya ko naman bantayan ang sarili ko?" Pagmamaktol ng dalaga habang nagmamaneho. Nabuhos lahat ng kanyang inis sa pagmamaneho kaya mabilis itong nagpapatakbo. Hindi na malaya ni Zaira na wala na pala sa kabilang linya ang kanyang ina. Pinutol ng kanyang ina ang kanilang tawag kaya mas lalong nainis ang dalaga. Ang akala kasi nito ay walang lugar ang kanyang opinyon sa buhay nila. Wala palagi ang kanyang mga magulang sa kanila, kaya naituon ni Zaira ang kanyang atensyon sa pag-aaral at pagpaparty. Alam niya sa sarili niya na kailangan din niya makapagtapos para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang plano niya ay kumuha ng kursong law, hindi lamang para makatulong sa ibang tao kundi para magkaroon ng sariling pera at umalis sa poder ng kanyang ama. Buong buhay nito ay kontrolado ng kanyang ama. Wala siyang dapat sinusuway para hindi siya putulan ng trust fund kung saan siya kumukuha ng pera. Pero nang nagkaroon siya ng part-time job ay unti-unti na siyang nag-iipon. Kaysa pagtungtong niya ng 18 kung saan nasa tamang edad na siya, humiling siya sa kanyang ama na magkaroon ng sariling kondo na malapit sa kanyang paaralan. Sa pagmamakaawa nito, pumayag ang kanyang ama kaya nagawa niya na minsan ang mga bagay na gusto niya. Ngunit ngayon na pag-alaman niya magkakaroon siya ng bodyguard, umiinit ang kanyang ulo dahil sa inis. Ngunit ano nga ba ang kanyang magagawa kundi sundin ang nais ng kanyang ama, kundi ay mawawalan din siya ng kalayaan. Napagtanto niya na kahit papaano ay mas mabuti nang tanggapin niya ang offer na magkaroon ng bodyguard kaysa bumalik sa kanilang mansyon. Ang sabi ng kanyang ama na pag hindi siya pumayag, mapipilitan itong manirahan ulit sa mansyon para sa seguridad ng dalaga.
Alam niya na dumadami na ang kalaban ng kanilang kumpanya dahil mas lumalago at tumataas ito, kaya mas marami nagpaplanong pabagsakin ang kumpanya nila. Dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho, muntikan na niyang mabangga ang isang tao. Sa takot ay huminto siya para tignan ang kalagayan ng taong muntik niyang masagasaan. Sa paglabas niya, nakita niya ang isang matipuno at matikas na katawan ng isang lalaki. "Pasensya na, hindi kita namalayan. At bakit ka ba tumawid ng hindi lumilingon?" Inis ang saad ng dalaga. "Ikaw na nga itong may malapit na mabangga? Ikaw pa tong galit? Bakit di ka muna mag-sorry?" Saad ng lalaking muntik niyang nabangga. Inis at galit ang nararamdaman ni Zaira nang sagutin siya ng lalaki. Gusto niya itong sabunutan at ipaalam sa kanya kung sino siya. Ngunit pagod pa siya dahil sa nangyari kanina, kaya wala siyang oras makipag-away sa lalaking kaharap. "Fine, sorry," saad niya at bumalik agad sa kotse. Dali-dali niyang pinaharot ang sasakyan hanggang hindi niya na mahagilap ang lalaki. Nakita niya kung paano nainis ang lalaki sa kanya, ngunit wala siyang pakialam sa kung ano man ang isipin nito. Nadagdagan na naman ang inis ni Zaira dahil sa lalaki. Iniisip niya na pag nagkita sila ulit ng lalaki ay siguro siyang susuntukin na niya ito. "Gwapo sana, kaso kung hindi lang siya bastos, edi magkakamubutihan pa sana kami." "Che!" bulong niya sa sarili. Nang makarating si Zaira sa kondo ay biglang tumawag ang kanyang ama. Hindi niya ito sinagot sapagkat alam niya kung ano ang sasabihin nito. Wala din naman siyang magagawa kahit magreklamo pa siya, kaya hahayaan na lamang niya ito. Pumunta si Zaira sa may bintana para makita ang ganda ng paligid. Ang langit ay may pinakamagandang tanawin sa lahat kaya nasa mataas siyang bahagi ng kondominium. Tanaw niya ang pagbabago ng kulay ng langit, ang paglubog ng araw nang siyang nagpapaganda ng mood ng babae. Nang tuluyan ng dumilim ay pumasok na ang babae sa kanyang silid upang mag-aral. Ganito ang kinagawian ng dalaga. Pumasok sa paaralan pag umaga. Pumunta sa pinagtatrabahuan niyang part-time job kung saan walang nakakilala sa kanya. Umuwi sa bahay para mag-aral at pag na-bored siya ay pupunta siya sa club. Hindi alam ng kanyang mga magulang na pumapasok siya sa pagtatrabaho. Alam niya pag nalaman nila ito, tsak siyang magkakaroon ng malaking problema. Wala din siyang planong ipaalam ito sa kanila. Masaya siya sa kanyang ginagawa, kaya paninindigan niya ang kanyang desisyon. Nakatulog na siya sa dami ng kanyang iniisip. "Ang bilis naman ng oras, kakatulog ko pa lang eh," bulong niya sa kanyang sarili habang inaayos ang higaan. Lumabas siya sa kanyang kwarto para magluto nang may marinig siyang kumakatok. Wala siyang naalala na meron siyang magiging bisita ngayon, kaya nagtaka muna siya bago niya buksan ang pinto. Dinungaw niya ang maliit na butas na nasa pinto na nagbibigay daan para makita kung sino ang nasa labas. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang kanyang ama at ina ang nasa labas. Wala siya sa kanyang wesyo upang makipag-usap sa kanyang mga magulang, kaya nagdahan-dahan siya sa paglalakad upang hindi siya marinig sa labas. Wala siyang ideya kung bakit nandito ang kanyang mga magulang. Alam ng mga magulang niya na sang-ayon na siya sa pagkuha nila ng bodyguard, kaya nagtataka siya kung bakit kailangan sila pang dalawa ang pumunta sa kondo niya. Nang pabalik na sana siya sa kwarto para umaktong tulog na, nang biglang bumukas ang pinto. Nakalimutan niyang may spare key pala ang kanyang daddy sa kondo niya. "Gising ka na pala, bakit hindi mo kami pinabuksan?" Galit na saad ng kanyang ama. "Bubuksan ko na sana, kaso nabuksan niyo na," sarkastikong sagot ni Zaira. "Abay, bakit kay tagal mong buksan?" Ulit na tanong ng kanyang ama. Nakikinig lamang ang kanyang ina sa kanila habang nakaupo sa may sofa. Walang imik na nagmamasid ang kanyang ina sa pagsasagutan nila ng kanyang ama. "Daddy, kagigising ko lang.
saad ng dalaga at pumunta agad ito sa kusina upang maghanda ng kakainin. Huwag ka na mag-abala pa nang bigyan kami ng pagkain. Aalis din kami agad. Ipapakilala lang namin sa iyo ang bago mong bodyguard. Lintan niya ng kanyang ama na ngayon ay umupo na rin sa tabi ng kanyang ina. Sinipat lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi naman to para sa inyo, bulong na saad ng dalaga. O siya, maupo ka muna dito at andito na ang makakasama mo, saad ng kanyang ama na nakatingin sa may pinto. Walang nagawa si Zaira kundi bumalik sa sala at umupo sa harap ng kanyang mga magulang na para bang masunurin na anak. Hindi niya binalingan ang kakadating na bisita. Nakatanaw lamang ang dalaga sa labas ng bintana. Nakita niyang tumayo ang kanyang ama upang salubungin ang kakadating na bodyguard. Nakita na rin na tumayo ang kanyang ina upang pumunta sa kusina. Narinig niyang nagpapakulo ito ng tubig kaya napagtanto niyang magkakape ito. Halika at nandito ang anak ko, mahinahong saad ng kanyang ama. Magkasalubong ang kilay ng dalaga na nakatingin sa lalaking kakadating pa lamang. Ang kanyang matitikas na katawan ay parang handang-handa ito makipagyera. Nagulat ang lalaki nang makita siya nito. Hindi nila inaasahan na magkikita sila ulit ng lalaking kinaiinisan niya. Naglakad ang lalaki hanggang umabot ito sa sofa kung saan siya nakaupo. Sa gulat ay nagtitigan lamang ang dalawa, ngunit ang mga mata ng lalaki ay parang apoy na nakakapaso. Umiwas ng tingin ang dalaga at hindi makaimik sa nangyayari. Siya ang magiging bodyguard mo, Zai. Siya si Ashton Cardinal. Pagpapakilala ng kanyang ama sa lalaki na ngayon nakaupo sa tabi niya. Daddy! Sigaw na saad ni Zaira. Pati ang kanyang ina ay nagulat sa pagsigaw ng babae. Iniisip pa lang ni Zaira na ang lalaking ito ang makakasama niya sa buong araw ay para nag-aalborotong bulkan ang kanyang nararamdaman. Hindi dahil sa nagagalak itong makasalamuha ang lalaki, kundi dahil sa nararamdaman na inis at pagkadismaya dahil sa nangyayari. Walang imik lamang ang lalaki na nanonood kay Zaira. Pumayag ako magkaroon ng bodyguard para sa seguridad ko. Pero sana naman maghanap kayo ng matinong magbabantay sa akin, yung hindi sana tanga para isiping tumawid sa kalsada na hindi tumitingin. Galit na hiyaw ng dalaga. Huminahon ka nga muna, Zai, saad ng kanyang ina na may dalang isang tasa ng kape. Ngayon ay nagsalita ng kanyang ina na kanina pa hindi umiimik para itong hindi interesado sa lahat. Paano ako hihinahon kung ang lalaking ito ang munti ko ng masagasaan kahapon dahil sa katangahan nito? Sagot ni Zaira. Kung ganon, ikaw pala ang dahilan kung bakit munti ko na siyang isisante dahil na late. Kung ganon, mas tumibay lamang ang aking desisyon na kunin siya bilang bodyguard, hindi lamang dahil mahusay siya, kundi dahil muntik mo na siyang masagasaan. Paano kung nasagasaan mo nga siya? Mahabang litanya ng kanyang ama. Huminahon si Zaira at bumalik sa pagkakaupo. Naisip niya na bakit kaya siya maiinis kung ang lalaking ito ang magiging bantay niya kung in the first place magiging utusan niya naman ito. Ngumiti ng patago ang dalaga dahil sa kanyang pinaplano. Papahirapan niya ang lalaki hanggang ang lalaki na mismo ang susuko sa kanya. Sa ganong paraan, maisipan ang kanyang ama na humanap ulit ng bagong bodyguard. Matatagalan ang paghahanap kaya susulitin niya ang mga oras na iyon upang mapatunayan na kaya niyang mag-isa. Parang 2 birds in 1 stone, mawawala ang lalaki sa buhay niya at syempre maibabalik ang kanyang kalayaan. Fine, paig na ako. Nakangiting sad ng dalaga. Nagulat si Ashton sa pagbago ng desisyon ni Zaira. Kung ganon, simula ngayon, siya na ang magiging bodyguard mo. Mahinahong saad ng kanyang ama. Zai, anak, alam kong hindi mo gusto ang nangyayari. Pero sana naman, huwag kang gagawa na makakasira sa atin. Nangangambang saad ng kanyang ina. Inilagay ng kanyang ina ang tasa na may laman na kape sa lamesa
at umaktong tatayo na. Wait, dapat ba talagang 24/7 kaming magkasama? I mean, he also need to rest. Kaya ako na ang bahala sa sarili ko paggabi. Di ba kailangan mo din umuwi sa inyo? Tanong ng dalaga sa lalaki. Humarap ang lalaki sa kanya at kita ni Zaira kung paano umaapoy sa galit ang mga mata nito at hindi niya man lang alam kung saan ito nanggagaling. Hindi niya ito kayang titigan ng matagal dahil para siya nitong nasusunog dahil sa umaapoy nitong aura. Hindi ko na po kailangan umuwi. Andito na po ang bahay ko. Saad ng lalaki. Ang baritono nitong boses ang siyang nagpatigil sa kung ano man ang iniisip ni Zaira. May kakaibang aura ang lalaki na hindi lamang makikita sa mga ordinaryong mga tao. Ang hugis ng katawan parang nakatambay sa gym. Ang magandang mata, makapal na kilay at matangos na ilong ang siyang nagbubuo sa kanyang malaanghel na mukha. Idagdag mo pa ang kanyang mapupulang mga labi. Kung hindi lang siya nag-apply bilang bodyguard ni Zaira, maiisip ng babae na isa itong CEO sa malaking kumpanya. Ang aura nitong hindi bagay sa pagiging bodyguard ang siyang lalong nagpakabas sa buong sistema ng babae. What? Anong ibig mong sabihin? Utal-utal na saad ng babae. Kinakabahan nito sa hindi malamang dahilan. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na dito siya sa kondo mo maninirahan. Di ba dalawa naman ang kwarto dito? Tanong ng kanyang ama na siya namang ikinagulat ni Zaira. Hindi niya mapagtanto kung gaano na ba talaga kapanganib ang buhay niya na kailangan niyang makasama ang lalaki sa iisang bubong. Ha? Ayoko, Dad. Papatirahin niyo yan dito sa kondo ko? No way! Bakit ba tiwalang-tiwala kayo sa lalaking to, ha? Baka kakampi pa nga to sa mga kalaban natin. Tsaka pwede naman siya sa ibang room, di ba? Kung gusto niyo, kahit magkapitbahay na lang kami ng kondo. Sunod-sunod na saad ng babae. Hindi siya makapaniwala na pinayagan nila ang lalaking makasama siya sa iisang lugar. Zoy, occupied na lahat ng kondo dito. And yes, may tiwala ako sa lalaking to. Kilala ko siya noon pa, kaso may nangyari kaya umalis siya at matagal-tagal kaming hindi nagkita. Pero ngayon, naghahanap siya ng trabaho kaya binigyan ko siya. Paliwanag ng kanyang ama. Nakikinig lamang si Ashton at ang kanyang ina sa pagtatalo ng mag-ama. Trabaho niya din bang bantayan ako sa pagtulog? Tanong ni Zaira. Kung maaari nga, kahit sa panaginip, babantayan kita, Ma'am Zaira. Singit na saad ng lalaki sa kanya. Uminit ang ulo ni Zaira sa lahat na nangyayari. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap magkakaroon siya ng bodyguard na ganito kahigpit. Kailangan na naming umalis. Ikaw na ang bahala sa kanya, Ashton, saad ng kanyang ama. Sige po, sir. Magalang na saad ng binata. Tuluyan ng nilisan ng kanyang mga magulang ang lugar. Tahimik ang paligid nang sila na lamang dalawa ang naiwan. Ang mabibigat na paghinga lamang ng dalawa ang maririnig sa loob ng kwarto. Tiis bagang na umalis si Zaira at pumunta sa kwarto. Padabog niyang sinara ang pinto. Huminga ng malalim ang dalaga at nag-isip ng paraan upang mawala sa paningin niya ang lalaking iniwan niya sa labas. Wala siyang maisip na paraan kundi pakisamahan ng maayos ang binata para payagan siya nitong umalis. Isang katok ang nagpahinto sa kanyang pag-iisip. Ma'am Zaira, sabihin niyo lang po ako kung ano ang gusto niyong kainin. Sigaw ng lalaki na nasa labas ng pinto. As far as I know, bodyguard lang kita, hindi tagaluto, saad ng dalaga. Pero ma'am, sabi po ni sir, tanungin po kita sa lahat ng gusto niyo, sagot ng lalaki. Pwede ba? Umalis ka na lang dyan. Kakain ako at gagawin ko kung ano man ang gusto ko nang walang sinabi sa'yo. Galit na sagot ni Zaira. Wala nang narinig na ingay ang dalaga. Hudyat na umalis na ang binata. Kainis? Padabog na umupo si Zaira sa kanyang higaan at hindi alam kung papaano makakatakas sa bantay niya. Halos malukot na yung mga ugat niya sa utak, kakaisip ng paraan. Masyadong maraming mawawala sa kanya
pag nalaman ng daddy niya na aayon na naman siya pagkakaroon ng bodyguard. Walang nagawa si Zaira kundi lumabas para kumain. Dahan-dahan siyang lumabas at iniisip niya na sana wala sa loob ng kondo niya ang lalaki. Nang nakaabot na siya sa kusina, doon niya na lamang napagtanto na may nakahaing pagkain sa lamesa. May gatas at iba't ibang klase ng ulam. Tinitignan niya na lamang ito at nagtaka kung paano nakuha ng lalaking magluto. Hindi ko alam kung ano yung gusto mong ulam, kaya nagluto na lang ako ng marami. Napaigtad sa gulat si Zaira nang bigla niyang marinig ang boses ng lalaki. You don't have to, I'm on a diet, pag-iinarting saad ni Zaira. Gutom na siya, ngunit hindi niya kakainin ang luto ng lalaki. Iniisip niya na pag kinain niya ang nasa lamesa, para na din gusto niyang nandito ang lalaki. Mas bubutihin na lamang niyang magutom kaysa mag-welcome sa taong kaharap. Ang gray na t-shirt ng lalaki, bagay lamang sa kanyang matipunong katawan. Galing ito sa kanyang kwarto para ayusin ang kanyang mga gamit. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang mukha ang nagsisilbing pampainit sa malaanghel niyang mukha. Hindi makatingin si Zaira sa lalaki dahil nainis siya kung bakit pumayag ito dito matulog sa kondo. Baka pumayag ito dahil para iwas gastusin, kaya ito siya ngayon nakikipagsiksikan sa kondo ng babae. Halos maputoy ang hininga ni Zaira nang biglang lumapit ang lalaki sa kanya. Dala-dala pa rin ng lalaki ang kanyang aura na kung sino man ang lumapit sa kanya ay tiyak na masusunog. Siguro madami ang napapaluhod nito. Aalis ako ngayon, putol niya sa katahimikan ng bumabalot sa kanila. Saan ka po pupunta, Ma'am Zaira? Magalang ng saad ni Ashton. 1 pulgada lamang ang layo nilang dalawa, kaya mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Zaira. Hindi malaman ng babae kung bakit siya laging kinakabahan pag lumalapit o di kaya nagsasalita ang lalaki. Malakas ang apil ng lalaki sa kanya na hindi niya kayang labanan. Unang kita pa lang niya nito, alam niyang hindi na maganda ang kahinatnan. Para bang isang misteryo ang lalaki. Mall, maikling saad ng babae. Bumalik si Zaira sa kanyang kwarto at ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha. Iniwan niya ang lalaki sa labas. Ano bang nangyayari sa iyo, Zay? Bodyguard mo lang yun. Kapos na saad niya sa sarili. Naligo at nagbihis si Zaira para sa paghahanda niyang pumunta ng mall. Linggo ngayon, kaya may panahon siyang magpakasaya. Pero magiging masaya kaya siya kung kasama niya ang lalaking iyon? Winaglit niya ang pangamba na nararamdaman kasi una sa lahat dapat wala siyang maramdaman sa lalaking iyon. Isa lamang iyon hamag na tagabantay. Lumabas siya ng kwarto nang maayos ang itsura. Ngunit mahagilap niya ang lalaki na kakalabas pa lang sa kanyang kwarto ay nag-iba naman ang kanyang mood. Ngumiti ang lalaki sa kanya pero wala siyang dahilan para ngitian niya ito pabalik kaya nanatili siyang nakasimangot. Tara na po, Ma'am Zaira? Tanong nito. Hawak ng lalaki ang susi ng kanyang kotse kasi hiningi niya ito kanina habang nasa loob siya ng banyo. Wala siyang choice kundi ibigay iyon dahil nagbantay ito na tatawagan niya ang kanyang daddy para isumbong. Nagunang naglakad si Zaira at nakasunod naman si Ashton. Tahimik lamang silang naglalakad sa hallway papunta sa elevator para bumaba. Madami ang tao sa loob ng elevator kasi marami ang walang pasok. Kagaya ni Zaira, ang iba din gagala para magpakasaya. Nang makababa sila, agad na pinagbuksan si Zaira ng pinto. Walang imik lamang ang babaeng sumakay. Ma'am Zaira, may request sana ako. Saad ng lalaki na ngayon ay nasa drive seat na. Tumingin si Zaira sa salamin na nasa unahan at nagtagpo ang kanilang mga mata nang tumingin dito ang lalaki doon. Tumikhim si Zaira para hindi mahalatang nag-init na naman ang kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano itong kakaibang nararamdaman niya sa lalaki. Pinipilit niya na ito ay isa lamang pagbabago kasi bagong kilala niya pa lang ito. Winaglit niya sa kanyang isipan ang iniisip. Ano?
Pwede po ba tayo magsimba bago pumunta ng mall? Tanong ng lalaki na siya namang kinalaglag ng kanyang panga. Hindi lang pala matikas at gwapo ang lalaki, kundi isa din siyang alagad ng Diyos. Halatang hindi talaga sila magkakasundo ng babae. Walang pakialam si Zaira sa kung ano man ang mga paniniwala ng lalaki. Naniniwala din naman siya sa Diyos, ngunit hindi lang halata. Ang gusto ng babae, pumunta sa mall upang doon kumain, ngunit may ibang plano ang lalaki. Kung gusto mo magsimba, pues ihatid mo muna ako sa mall, tapos pumunta ka na sa kung saan ka man pupunta, okay? Wala sa kanyang plano ang magsimba, kaya nabigla siya sa request ng lalaki. Hindi po pwede yun, ma'am. Kabilin-bilinan po ni sir na dapat magkasama po tayo kung saan man tayo magpunta. Di ba magsisimba ka? Opo, ma'am. Kaya nga po humingi ako ng request na kung sana magsimba muna tayo bago pumunta sa mall. 1 hour lang man po ang pagsisimba. Pagkatapos nun, didiretso po tayo sa kung saan nyo man po gustong pumunta. Mahabang paliwanag ng lalaki. Ayoko magsimba. Ang gusto ko ay pumunta sa mall. Tsaka, hindi ba ako dapat ang masunod at hindi ikaw? Saad ng babae na may otoridad. Kaya nga po, humingi ako sa inyo ng maliit na request. Tsaka, ayaw niyo po ba yun? Napapalapit kayo sa Diyos? Nakangiting saad ni Ashton. Kaya nga ihatid mo ako una, tapos ipagdasal mo na lang ako. Bulalas na saad ni Zaira. Natawa si Ashton sa sinabi ni Zaira, kaya kumunot ang noo ng dalaga at nagtaka kung bakit siya pinagtatawanan nito. Ma'am Zay, pwede naman po, pero di ba mas maganda kung kayo po mismo ang magdasal sa sarili niyo? Natawang saad ni Ashton. Tinitignan ni Ashton si Zaira galing sa maliit na salamin na nasa harap nila. Nakita niyang nakabusangot na ang babae dahil sa pagtatalo nila. I can do it later. Tara na sa mall. Paano po kung mamatay tayo habang nagmamaneho papunta sa mall? Sino na po yung magdadasal sa inyo? Tanong ni Ashton habang pinipigilan ang pagtawa. Aba, may plano ka bang ibangga ang kotse natin? Hala sige, ikaw din pareho tayong sawi sa buhay. Pananakot ni Zaira na siya namang kinaaliw ni Ashton. Ma'am, nakadasal na po ako nung una. Kaya kung kukunin mo ako, okay na po. Paano po kayo? Alam mo, kung pinaandar mo na itong kotse, edi sana kanina pa tayo umabot sa destinasyon natin. Inis na saad ng dalaga. Saan po ba tayo, ma'am? Sa mall or sa simbahan? Sa simbahan, maikling saad ng dalaga. Walang nagawa ang dalaga sa pagtatalo nila. Alam niya na pag nagkataon, tsak siya ang hindi makakapasok sa langit. Sige po, ma'am, sagot ni Ashton at sinimula na paandarin ang sasakyan. Ngiting tagumpay ang naigawad ng lalaki habang nagmamaneho. Habang binabaybay nila ang papunta sa simbahan, binalot ng katahimikan ang buong kotse. Hindi malaman ni Zaira kung bakit nagpapatalo siya sa lalaking iyon. Nakita ni Zaira ang pasimpleng pagtingin ni Ashton sa kanya sa pamamagitan ng salamin na nasa harapan. Andito na po tayo, Ma'am Zaira, saad ni Ashton. Lumabas ang lalaki sa kotse para pabuksan ng pinto ang dalaga. Walang kaalam-alam ang dalaga kung saang simbahan sila, ngunit nahagilap niya na ang karami ng tao na papasok sa malaking simbahan. Bilisan natin para makaalis na tayo agad. Nagmamadaling lakad ni Zaira. Hindi naman po natin hawak ang oras ng pagmimisa, ma'am. Ang pagkakaalam ko, pwede po yan sa pare kung mabagal o hindi. Pero kung gusto niyo po na mabilis na misa, pwede po kayong pumalit sa pare. Kaso, hindi ko din alam kung maganda po yung ituturo niyo. Natatawang saad ni Ashton. Pilosopo ka ha? Tsaka, wala namang pare na babae. Bakit anong itatawag mo dun, mother? Umalis agad si Zaira para hindi na sila magtalo ng lalaki. Nang nakapasok na sila sa simbahan, magalang na umupo at nakinig si Zaira sa misa.
Natutuwa si Ashton na ngayon ay nadala niya si Zaira na pumunta sa simbahan. Plano niya talagang baguhin ang ugali ng babae, pero masaya din siya na nagiging independent ito sa buhay. Natapos ang misa at 1 oras din silang nasa loob ng simbahan. Walang nagsasalita sa kanila hanggang matapos ang misa. Nagugutom na ang babae dahil hindi naman siya kumain ng umagahan, kaya nagmadali itong lumabas ng simbahan. "Ma'am, bakit po kayo nagmamadali? Hindi naman po mawawala ang mall na pupuntahan natin. Tsaka huwag kang mag-alala, makakarating tayo doon ng walang problema. Naidasal ko na po sa Panginoon." Pagbibiro ni Ashton. "Manahimik ka nga, gutom na ako, kaya kung pwede ba, bilisan mo na dyan." Makikita sa mukha ng babae na naiirita na ito. "Kung ganon, bakit hindi niyo po kinain yung hinanda ko?" Gusto lang talagang makita ni Ashton kung paano mainis ang babae sa kanya. Mas lalong gumaganda ang babae kapag nainis ito. Kaya naman, nabighag nito ang tingin ni Ashton. "Malay ko bang dito mo ako dadalhin? Tsaka, naplano na ako na sa mall ako bibili ng pagkain." Inirapan niya ang lalaki. "Diba, mas masustansya kung homemade ang pagkain? Pero kung gusto niyo po sa labas ay bibilhan ko po kayo. Malayo-layo pa po ang mall, kaya mas mabuti kung may kakain po kayo habang nasa kotse." Umalis ang lalaki sa gitna ng kanilang pagtatalo at pumunta ito sa may maliit na store. Bumili ang lalaki ng pagkain. May dala na itong pagkain na nakabalot sa plastic. Na makabalik ito, may dala na itong iba't ibang klase ng pagkain. May dala din itong tubig. "Ito na po ma'am, sabay lahad sa pagkain." "Papakainin mo sa akin ang mga yan?" Nagtatakang tanong ng babae. "Bakit? Ayaw niyo po ba?" Biglang tumunog ang tiyan ng babae na hudyat na siya ay nagugutom na talaga. Wala siyang nagawa kundi kainin kung anuman ang nasa harapan. Hindi naman siguro magbebenta ng nakakalason ang tindahan na ito, lalo na't nasa labas ito ng simbahan. "Akin na." Kinuha ni Zaira ang pagkain na nasa kamay ng lalaki at mabilis na bumalik sa sasakyan. Habang nagmamaneho ang lalaki, unti-unti namang kinakain ni Zaira ang pagkain. Nasubukan namang kumain ni Zaira ng ganitong klase ng pagkain, lalo na't nagtatrabaho siya sa isang coffee shop. Hindi maarte si Zaira sa pagkain, ngunit ang tanggapin ang pagkain galing sa lalaking kinaiinisan niya, napakalaking kahihiyan. Nakarating sila sa mall na maganda ang sitwasyon ng tiyan, kaya mas lakas itong mag-ikot-ikot sa mall. "Kung gusto mo, dito ka na lang, tawagan na lang kita pag natapos na ako sa pamimili." Suggestion ni Zaira. Hindi komportable ang babae kung nasa paligid ang lalaki. Baka mapagkamalan pa silang magjowa dahil hindi naman ito nakasuot na kung ano nagpapahiwatig na isa siyang bodyguard. Tsaka malakas ang aura ng lalaki na sa isang lakas lang nito ay marami na ang napapatingin gaya na lang nangyari kanina sa simbahan. Kung tutuusin, mukha siyang mayaman na anghel na napadpad lamang dito sa lupa. Walang babaeng hindi napapalingon sa gawin nila dahil sa lakas ng apil ng lalaki. "Hindi po pwede ma'am, huwag kang mag-alala, nasa likod niyo lamang ako at kung hindi po kayo komportable, hindi po ako susunod sa inyo ng malapit." Sagot ng lalaki. "Whatever," maikling saad ng babae. Pumasok sila sa mall. Pumunta ang babae sa may mamahaling mga damit para mamili. Tsaka naman doon sa mga designer na bag. Nang matapos ito, pumunta ito sa may makeup na tindahan. Napagod ang lalaki sa kakasunod kay Zaira. Ngunit hindi pa rin ito umalis at tanaw niya pa rin si Zaira na ngayon ay nasa harap ng isang malaking machine. May laman ito mga laruan at teddy bear. Gustong subukan ng dalaga ang larong ito. Ngunit hindi siya marunong kung paano kunin ang mga laruan. Lumapit si Ashton sa kanya at muntik na silang magkahawak kamay dahil sa biglaan nitong paghawak sa power button ng machine. Nag-init ang pisngi ng babae
Agad siyang lumayo kasi nakaramdam siya ng kung ano. Tinignan niya ang lalaki habang naglalaro sa machine. Ano po yung gusto niyong laruan? Tanong ng lalaki. Yung teddy bear? Nauutal na saad ng babae. Sinimula ng laruin ng lalaki ang machine at namangha ang babae kung gaano kadali lamang nakuha ng lalaki ang kanina pa niyang sinusubukang kunin. Ito na po ma'am. Inilahad ng lalaki ang teddy bear para ibigay kay Zaira. Paano? Marunong ka pala niyan? Pagtatakang tanong ng babae. Kinuha niya ang teddy bear at masayang pinaglaruan ito. Sumilay ang nakakagandang ngiti ng babae. Madali lang naman po yan, ma'am. Gusto mo turuan kita? Saad ng lalaki. Nope, thank you. Andyan ka naman. Bakit di na lang ikaw ang gumawa, di ba? Tama naman po kayo dyan. Saad ni Ashton. Napagod ang dalawa sa kanilang maghapong galaan, kaya napagdesisyonan nilang umuwi na. Kapagod naman yun, pagrereklamo ng babae. Pero masaya naman. Umupo ang babae sa upuan ng kanilang living room. Ito po tubig. Inilahad ni Ashton ang tubig sa babae. Bakit ba lagi mo na lang ako sinasabihan ng po? Mukha ka namang matanda sa akin. Hindi niya mapigilang tanong. Sa matatanda lang ba pwedeng gamitin ang po? Balik na tanong ng lalaki. Oo, para gumalang, sagot ni Zaira. Kung ganon, hindi ba pwedeng galangin ang mga bata? Tanong ulit ng lalaki. Aba, bakit mo binabalik ang tanong ko sa akin? Inis na sagot ng babae. Ang gusto ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may karapatang respetuhin. Kahit sa simpleng bagay lang, pagpapaliwanag ni Ashton. Oo na, kanina ka pa dyan sa mga moral lessons mo. Ano ka ba, teacher ng ESP? Hindi po, pero tinuruan kasi ako ng nanay ko kung paano maging isang makatao. Ngumiti siya. So sinasabi mo sa akin ngayon na hindi ako tinuruan ng nanay ko maging isang makatao? Tinaasan ng kilay ng babae ang kaharap. Hindi naman sa ganon. Siguro tinuruan ka, hindi mo lang siguro na-apply sa sarili mo. Pabirong sad ng lalaki. Tumayo si Ashton at umanda ng paalis sa harap ng babae kasi nag-aalboroto na ito sa galit. Hoy, hindi pa tayo tapos. Galit na sigaw ni Zaira. Hindi pa po tayo nagsisimula, Ma'am Zaira. Pabalik na sigaw ng lalaki. Sinimula ng lalaki ang kanyang pagluluto para sa kanilang hapunan. Hindi pa lumalabas si Zaira sa kanyang kwarto simula nung nag-away sila kanina. Habang inis ang nararamdaman ng babae, tila nag-e-enjoy lamang si Ashton sa nangyayari. Ma'am Zaira, kakain na po. Tawag ng lalaki sa labas. Kumakatok-katok ito, ngunit wala itong natanggap na sagot galing sa babae. Kumatok ulit ang lalaki. Natutulog po ba kayo? Tanong ng lalaki na nasa labas ng kwarto. Teka, paano naman siya sasagot kung natutulog nga siya? Natawang bulong na lalaki. Hinayaan lamang nito sa loob ang babae. Pagod ito sa ginawa nila kaninang pamamasyal. Ma'am Zaira, inilagay ko po sa ref ang pagkain. Initin niyo na lang po. Balik na sigaw ng lalaki sa loob. Ngunit kagaya kanina, wala itong nakuhang sagot. Naghintay ng ilang oras ang lalaki sa kung may lalabas man sa kwarto. Ngunit ang pinagtataka nito na mag-aalas 11 na ng ngunit wala pa ring Zaira na lumalabas. Baka sobrang pagod kaya nakatulog na. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang papasok na sana ang lalaki sa kanyang kwarto, isang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Bumunot ng baril ang lalaki. Iniisip na baka isa itong kalaban. Sumilip siya sa maliit na butas sa pinto upang tignan kung sino ang kumakatok. Ngunit wala siyang kahit anino na makita. Sino yan? Tanong niya habang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto.
Unti-unti niya namang tinataas ang kanyang baril. Wala siyang nakuhang sagot galing sa labas. Nang mabuksan niya ang pinto, nakita niyang may babaeng nakahandusay sa labas. Amoy alak at mukhang na-pass out dahil sa kalasingan. Agad niya itong pinuntahan at tinignan kung sino. Nagulat siya nang hawiin niya ang buhok ng babae at bumungas kung sino ito. Amoy alak ang hininga nito at nagsusuka na sa labas. "Zaira?" Inis ang naramdaman ng lalaki sa nakita. Ito lamang ang tugon ng babae. Hindi man lang ito makatayo ng maayos dahil sa kalasingan. Inalalayan siya ng lalaki papasok sa kanilang kondo. Muntik pa itong mahulog dahil sa sobrang likod. "Zaira, kaya pala walang sumasagot kanina. Nasa ibang lugar ka na pala." Saad ng lalaki. Inilapag niya ang babae sa couch upang makahiga ito ng maayos. Mukhang walang buhay ang babae dahil mukha na siyang lantang gulay sa itsura niya. "Isusumbong kita sa mga magulang mo na tumakas ka at pumunta sa inuman." Kahit hindi nakikinig ang babae ay sinesermonan niya pa rin ito. Kumuha ng tuwalya at langgana na may laman na maligamgam na tubig. Ipinahid niya ito sa babae para mabukhan naman itong malinis sa pagtulog. Kinuha niya ang sandal at jacket ng babae upang mapahiran niya ito ng maayos. Tumikim ang lalaki nang makita niya ang suot ng babae. "Ganito ba ang suot mo kapag pumupunta ka sa mga ganyan?" Tanong ni Ashton kahit alam niyang hindi ito sasagot. Lumingiliw-lingiw ang lalaki upang hindi niya matignan ang cleavage ng babae na halos lumabas na sa kanyang suot. Tapos na. Tumayo ang lalaki at binuhat ang babae papasok sa kanyang kwarto. Nang nasa loob na sila, biglang nagsuka ang babae sa damit ng lalaki. Hindi makagalaw si Ashton habang buhat pa rin si Zaira. Nasa loob sila ng kwarto ng babae. "Kailangan pa ba na sa akin ka sumuka?" Inis na bulong ng lalaki. Inilapag niya ang babae na puno na ng suka sa katawan at hindi rin ito maaaring matulog ng ganito. "Paano kita bibihisan yan?" Ramdam ni Ashton ang lagkit ng kanyang likod dahil sa ginawang pagsuka ng babae. Walang ibang naisip ang lalaki kundi paliguan ang babae. Dinala niya ito sa banyo at inalaga sa bathtub. Huminga ng malalim ang lalaki. "Ang bigat mo," pagrereklamo niya. "Ang baho," walang sa sariling saad ni Zaira. "Buti naman alam mo, paano kita paliliguan yan?" Hinimas ng lalaki ang kanyang sentido. "Paliguan mo ako, please," pagmamakaawa ng babae. Nasa bata pa rin ang babaeng nakahiga. Umiling ang lalaki at kumuha ng hose ng tubig. Pinaliguan niya ito. Binuhusan niya na lamang ng tubig ang babae para matanggal ang amoy at suka bumabalot sa kanyang damit. "Ang lamig," sambit ni Zaira. "Ang dami mong reklamo," madiin na saad ng lalaki. Pagkatapos niya itong paliguan, kumuha siya ng tuwalya para tabunan ang babaeng giniginaw. Kinabukasan, nagising ang babae na walang kahit na anong maalala. Kinusot ng babae ang kanyang mga mata at humawak sa ulo dahil ba hangover na natamo niya galing sa kalasingan kagabi. Umupo ang babae sa upuan na nasa lamesa. Hawak pa rin niya ang kanyang ulong mabibiyak na sa sobrang sakit. Nagulat ang babae sa malakas na paglapag ng kanyang mainit na soup sa lamesa. "Bakit ka ba nagdadabog?" Galit na saad ng babae. "Bakit ka ba tumakas kagabi?" Balik na tanong ng lalaki. Nagsimula na namang mag-init ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Umupo ng matuwid ang babae. "Bakit ko naman sasagutin ang tanong mo?" Sarkastikong saad niya. Nakatayo lamang ang lalaki sa gilid niya.
Nagpapaligsahan sila sa pagtitigan. Walang sino man sa kanila ang nagpatalo at nagtitigan lamang sila. Papunta na ang parents mo dito. Maotori kong saad ng lalaki. Tumaliko dito at bumalik sa kanyang ginagawa sa kusina. Natulala ang babae at hindi maproseso ang sinabi ng lalaki. What? Sigaw ng babae. Bakit mo sila tinawagan? Umaapaw na sa galit ang babae. Hindi ko sila tinawagan. Sila ang tumawag. Simpleng sagot ni Ashton. Hindi pwede. Naguguluhan ang babae. Hindi na pwedeng malaman na umalis ako, lalo na't malapit na ako matapos sa pag-aaral. Bakit mo sinabi? Problema mo na yan. Malamig na saad ni Ashton. Teka, napaisip si Zaira kung paano siya nakauwi at kung paano siya nakabihis ng pantulog. Paano ako nakauwi? Pagdududang tanong niya. Wala siyang nakuhang sagot galing sa lalaki. By any chance, ikaw ba ang nagbihis sa akin? Tanong ng babae, kinakabahan sa isasagot ng lalaki. Hindi niya alam ang gagawin pag nalaman niyang ang lalaking nasa harapan niya ang tumulong, lalo na sa pagbibihis. Sagutin mo ako. Tumayo ang babae at hinampas ang lamesa. Napatingin doon si Ashton nang mahulog ang kutsara sa sahig. Anong ginawa mo? Mahina lamang, ngunit ramdam sa kanyang boses ang panginginig. Hindi niya makuhang tanggapin kung sakali mang ang lalaking nasa harapan niya ang unang lalaking makakita sa kanya ng hubad. Wala akong ginawa, maikling saad ni Ashton. Paano ako nakabihis ng ganito? Paano ako nakauwi? Bakit hindi mo kaya isipin ng mabuti? Tutal, malaki ka naman, di ba? Nagmamagaling ka na at kaya mo na ang sarili mo. Hindi sunalyapan ng lalaki ang babae. Hindi ko nga maalala. Malambot na saad ni Zaira. Hindi ko alam kung paano o kung sino mang engkanto ang naghatid sa iyo pa uwi. Buti nga lang nakauwi ka pa. Sa sobrang lasing mo kagabi, hindi ka nga makalakad. Kailangan pa kitang kargahin. Bigat mo kaya? Inis rin ang boses ng lalaki. Sino nagbihis sa akin? Yumuko ang babae at hindi gustong marinig ang sasabihin ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Puro likod lang naman ang nakita ko. Tumawa ng marahan ang lalaki. Nagulat ang babae sa narinig at galit ito dahil ininsulto nito ang kanyang pagkababae. Hoy mukhang unggoy. Una sa lahat, wala kang pahintulot na galawin ako. Pangalawa, bakit mo inulsulto ang mga bulkan ko? Mga malalaki ito. Gusto mo ipakita ko pa sa'yo ngayon? Paghahamon ni Zaira. Galit na ang kanyang nararamdaman at naiinis siya hindi dahil sa ginawa ng lalaki, kundi dahil sa natamaan siya sa sinabi ng lalaki. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Kung hindi dahil sa akin, matutulog kang malagkit. Tsaka, amoy suka ka. Sinukaan mo nga ako eh. Matigas na saad ni Ashton. Sinukaan kita? Nahihiyang saad ng babae. Umiling lang ang lalaki at pinagpatuloy na ang kanyang pagluluto. Hindi makapaniwala si Zaira sa kanyang ginawa. Okay na sana eh. Ako dapat yung magalit. Pero bakit binabalot ako ng hiya ngayon? Yumuko ang babae at bumalik sa kanyang inupuan kanina. Kumuha siya ng bagong kutsara at sinimulan ng kainin ang mainit na soup. Hindi makatingin ng diretso ang babae sa lalaki. Dapat ba ako mag-sorry? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi. Bakit ako magsasorry? Hindi ba na mas malaki ang kasalanan niya kaysa sa akin? Pero kasalanan ko naman yun. Hindi alam ng babae ang kanyang gagawin. Paano sila mami at daddy? Mahinang tanong niya sa lalaki na ngayon ay nasa kabilang upuan at tahimik na kumakain. Wala akong sinabi. Mahinahong saad ni Ashton.
Nakahinga ng maluwag si Zaira sa narinig, ngunit naalala niya na naman ang ginawa niya kagabi. Iniisip niya na ganito ang magiging buhay niya kapag nandito ang lalaki sa kondo niya. Kailangan na niyang makaisip ng paraan upang mapaalis ang lalaki. Walang umimik sa kanila at ang maririnig mo lang ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Tapos na ako, pagpapaalam ni Zaira. Tumango lamang ang lalaki sa kanya. Galit ba siya? Tanong ni Zaira sa kanyang sarili. Bumalik ang babae sa kwarto na punong-puno ng hiya sa sarili. Hindi ko na uulitin yun. Iinom na lang ako kaunti. Yun na lang. Wala pa rin na proseso sa kanyang utak ang nangyari. Tinitigan niya ang kanyang higaan at ina-imagine kung paano siya bihisan ng lalaki. Huy! Ano ba tong iniisip ko? Ma'am Zaira, may tumawag po pala kagabi, isang lalaki. Yun lamang ang sinabi ng nasa labas na nagsasalita. Naalala ni Zaira na hinatid nga pala siya ni Albert, ang kaibigan niya. Hindi niya nakuhang sagutin ang nasa labas at mukha rin itong walang balak na marinig ang sagot niya. Malapit na ang pasukan nila Zaira at handa na rin siya para dito. Ngunit ini-imagine niya pa lang na makikita niya ang lalaki sa campus niya ay mababaliw siguro ang mga babae doon. Hindi niya maiwasang hindi isipin ang lalaki. Gwapo ito at may saktong hulma ng katawan. Kung sino mang babae ay mapapaluhod niya. Kainis? Iniisip niya pa lang, yun ay naiinis na siya. Bakit ba ako naiinis? Ano naman kung may maraming babae magkakandarapang lumuhod sa kanya? Hindi ko naman siya type. Pag-aalo niya sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw at dumating na nga ang kinakatakutan ni Zaira, ang pumasok sa school na kasama si Ashton. Nakabusangot lamang ang babae habang kumakain. Tahimik lamang si Ashton na kumakain sa kabilang upuan. Hindi ka ba nag-aaral? Biglang tanong ni Zaira. Nabasag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tapos na, last year, maikling saad ng lalaki. Anong course mo? Civil Engineering. Napanganga ang babae sa nakuhang impormasyon. Wala siyang masyadong alam sa lalaki maliban sa pangalan nito. Gusto niya itong tanungin kung paano sila nagkakilala ng mga magulang niya. Business finance naman ako, nakangiting saad niya. Hindi naman ako nagtatanong, masungit na saad ni Ashton. Bumagsak ang panga ng babae sa narinig. Kung noon ay siya ang mukhang maldita, ngayon naman ang lalaki na ang suplado sa kanila. Nagsimula ito nung naglasing siya. Share ko lang, ngumuso ang babae. Tara na, tapos na ako. Tumayo agad ang lalaki at kinuha ang kanilang pinagkainan. Maghuhugas lang ako saglit, pagpapaalam ni Ashton. Sige, umupo muna si Zaira sa couch na nakaharap sa lalaking naghuhugas. Tinitigan niya ito at agad naman siyang umiwas nang biglang tumingin sa kanya ang lalaki. Tara na. Ngumiti si Zaira, ngunit nakabusangot ng mukha lamang ang iginawad ng lalaki sa kanya. Magte-text na lang ako pagtapos na yung klase namin. Nilingon niya ang lalaki. Nakatingin din ito sa may maliit na salamin na nasa harap ng sasakyan. Baka gusto mong pumunta sa bar. Sabihin mo ako para hindi na ako magluto. Nasasayang kasi walang kumakain. Sambit ni Ashton. Galit ka pa rin ba dahil doon? Oo na, kasalanan ko na. Tumakas ako. O ano, okay na? Sige, maikling saad ng lalaki. Para bang hindi ito interesado sa kausap. Kainis? Binuksan ni Zaira ang pinto ng sasakyan at bago siya lumabas, may sinabi pa siya sa lalaki. Seloso? Napatingin ang lalaki sa kanya. Malakas na sinira ni Zaira ang pinto ng sasakyan. Pagkarating niya sa loob ng paaralan, nahagilap niya ang kanyang kaibigan na si Albert.
Oh, Sister Akas, anong problema? At kay haba-haba ng mukha mo? Galit yon? Saad ng kanyang kaibigan na si Albert. Sis, alam mo naman di ba kung sino lang ang nagpapainit ng ulo ko? Tsaka may nasabi kasi ako. Hoy, ano sinabi mo? Nag-confess? Hoy, siyo nga, hindi ah. Bakit naman ako magko-confess dun? Di ko naman yun gusto. Hay hala, tignan mo, tignan mo. Tinuro ni Albert ang ilong ni Zaira. Nagtaka ang babae. O bakit? Tanong ni Zaira. Humahaba na sa dami ng kasinungalingan na sinasabi mo eh. Buisit ka? Ano ba kasi sinabi mo? At ganyan ka kabahala? Ganito kasi yun. Kanina kasi, galit pa rin siya. Nafe-feel ko yun. Kaya nasabihan ko na siloso. Ay tanga, malamang magsiselos yun. Ikaw ba naman hindi umuwi ang mahal mo sa bahay? Alam mo, hindi ka nakakatulong. Nakasimangot si Zaira na pumasok sa loob ng kanilang klase. Hoy, alam kong hindi mo na kailangan makinig sa teacher kasi alam mo na ang lesson. Pero sana naman sis, huwag kang mukhang kawawa dyan. Hindi bagay, para kang high school student na hindi pinansin ng crush. Pagdadaldal ni Albert sa kanya. Makinig ka na lang, kailangan mo yan. Inarapan niya ang katabi. Natapos ang buong araw ni Zaira na si Ashton lamang ang laman ng kanyang isip. Hindi niya alam kung paano niya susuyuin ang lalaki. Grabe, maka-high school romantic girl. In love yarn? Pangiinis ni Albert sa kanya. Hindi ko siya gusto, no? Ay, wow, lakas din ito mag-deny. Anong gagawin ko? Ano pa ba? Di mag-sorry. Suggestion ni Albert. Hindi ko na alam kung ilang sorry na ang nasabi ko sa kanya. Alam ko na. Nakuha ni Albert ang atensyon ni Zaira. Nakikinig ang babae ng mabuti sa kanya. Ha? Yayain ko siyang mamasyal at kumain? Hindi ba date yun? Pagrereklamo ni Zaira. Wow naman, parang hindi mo gawain yan. Taob ka pala kay Mr. Bodyguard eh. Inirapan ni Zaira ang baklang kaharap. Sa tingin mo, mapapatawad niya kaya ako? Ay teka, bakit ba ako gumagawa ng effort? In the first place, wala naman akong ginawang kasalanan maliban sa sinukaan ko siya. Ay ang dugyot sis, pag-ienarte ni Albert. Bahala na. Alam mo, want ko ma-meet up yung bodyguard mo. Want ko ma-see kung ano ang meron sa kanya at ganito kakabaliw. Low standard pa naman yung mga type mo. Hoy, hindi sila mga low standards, no? Naalala mo si Joshua, si Joaquin, si Elmer, Hindi na ituloy ng babae ang kanyang sasabihin dahil nakatulala na ang kanyang kausap. Hoy, anong meron? Sinapak niya pa ang kausap, ngunit nakatulala lamang ito habang nakatingin sa likod niya. Nang inis si Zaira sa inasta ng kasama, tumingin na rin siya sa likod upang makita kung sino ang tinitignan ng kanyang kasama. Bakit ganyan? Hindi natapos si Zaira ang kanyang sasabihin nang makita niya si Ashton sa kanyang likod. Ashton? Gulat na tanong niya. Kilala mo? Biglang tanong ni Albert. Siya yung bodyguard ko, sagot ni Zaira. Halata sa mukha ni Albert ang gulat sa narinig. Hindi pa kita tinex. Bakit ka nandito? Tanong ni Zaira kay Ashton. Bakit? Ayaw mo ba ako nandito? Kasi baka makita tayo nila Joshua, Joaquin, Elmer? Pabarang na sagot ng lalaki. Hoy! Biglang lusot ni Albert sa harap nila. Hi! I'm Alberta, best friend ni Zaira. Inalahad niya ang kanyang kamay sa lalaki. Hello? Naiilang na sagot ni Ashton.
Doon ka muna, nag-uusap pa kami. Alis, pagbabanta ni Zaira sa kaibigan. Eto naman, oo na, sayong-sayo na yan. Tumawa ang kanyang kaibigan. Pasensya ka na sa kanya, sambit ni Zaira. Huminga ng malalim ang lalaki. Tara na. Uy, teka, magpapaalam lang muna ako. Tumangos si Ashton at tinuro ang sasakyan. Uy, siya nga sis. Alam ko na ngayon kung bakit ka nagkakaganyan. Ikaw ba naman may ganyang lalaki sa kondo mo? Kilig na saad ni Albert. Shh! Baka marinig ka. Pagtatakwil niya sa kasama. Gora na, naghihintay na yung Prince Charming mo. Tumawa ang kanyang kaibigan ng malakas. Bye! Pagpapaalam ng babae. Tumakbo ang babae papunta sa nakaparking na sasakyan. Hi! Nakangiting bati ng babae habang papasok sa loob ng sasakyan. Walang hiyang sagot ni Ashton. Nang nakapasok na ang babae sa loob ng sasakyan, sinimula na ni Ashton pihitin ang manobela. Uuwi na ba tayo agad? Tanong ni Zaira. Alam naman ng babae na uuwi na sila, ngunit naiinip siya sa katahimikan na bumabalot sa loob ng sasakyan. Bakit? Pupunta ka pa ba sa bar? O baka sa mga lalaki mo? Sarkastikong tanong ni Ashton habang binabaybay ang daan pa uwi. Excuse me? Nagulat ang babae sa sinabi ni Ashton. Are you insulting me? Sinasabi mo bang malandi ako? Wala akong sinabi. Ikaw nagsabi niyan. Wala sa wesyong sagot ni Ashton. Sinipat ng babae si Ashton na nagmamaneho. Uwi na tayo. Ang bilis mo naman magselos. Nakangiting saad ni Zaira. Binibiro lang naman niya ang lalaki. Ngunit tinigil niya ang sasakyan sa gitna ng daan. Sorry. Utal na saad ni Ashton. Wala sa wesyo nagmaneho ang lalaki. Para bang itong batang nahuling may crush na. Nakangiti lamang si Zaira habang pauwi dahil naasar na naman niya ang lalaki. Pinipilit pa ng babae na sabay na lang silang pumasok sa loob ng kondo. Ngunit lumalayo naman si Ashton sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang ilang buwan na ganun ang routine nilang dalawa. Nabawasan na rin ang pagpupunta ni Zaira sa mga party at bar dahil sa higpit na pagbabantay ni Ashton sa kanya. Nalaman din ni Ashton ang pagkakaroon ng part-time job ng babae. Nung una, nagulat ito sa pagiging independent ng babae. Ngunit lumipas ang ilang araw na sanay na siya na makita ang babae sa pinagtatrabahuan niya. Pagkatapos ng pag-aaral ni Zaira, pumupunta agad ito sa pinagtatrabahuan niya. Pagkatapos, nagpapakuha siya nito mga bandang 6:00 upang umuwi na sa bahay. 8 a.m. to 11 p.m. ang pasok ng babae. 1 p.m. to 6 p.m. ang trabaho niya. Nasanay na rin si Zaira na pagsapit ng linggo ay pumupunta sila sa simbahan. Wala namang angal ang babae dahil kahit papaano nagugustuhan niya ang pagiging malapit nila ng lalaki. Bakit ka pa nagtatrabaho? Part-time, di ba? Biglang tanong nito. Andito sila ngayon sa isang park malapit sa simbahan. Tapos na silang magsimba kaya oras na naman ng gumala. Kumakain sila ngayon ng dirty ice cream habang tanaw ang magandang tanawin. Gusto ko na talaga magkapera, sagot ni Zaira habang dinidilaan ng ice cream. Bakit? Kasi pagod na ako maging utusan nila daddy at mami. Para rin naman sa'yo yung ginagawa nila. Kung para sa akin yun, edi sana masaya ako ngayon. Bakit? Hindi ka ba masaya? Nagkatitigan silang dalawa dahil sa tanong ng lalaki. Ewan, maikling sagot ni Zaira. Papasayahin kita, saad ng lalaki. Hindi ito nakatingin sa babae, ngunit ramdam niya kung gaano kaseryoso ang lalaki sa sinabi niya. Paano?
Tanong ni Zaira. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ako pabalik. Kung kanina ay hindi nakatingin ang lalaki, ngunit ngayon tinitigan niya na si Zaira. Halata sa mukha ng babae ang gulat sa narinig. Matagal niya nang gustong marinig iyon galing sa lalaki. Ngunit ngayon na narinig na niya ay wala naman siyang masabi. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang natanong ni Zaira. Zaira Villaneza, can I court you? Biglang tanong nito. Ang gulat sa mukha ng babae ay hindi ko mawala sa kanya. Ang kanyang pusong parang naghuunahan sa lakas ng pintig nito. Hindi niya akalain na mangyayari ang ganito. Ang lalaking noon ay galit na galit siya, ngunit ngayon, pinakamamahal niya na. Gaano kasigurado na mahal mo talaga ako? Tanong ni Zaira. Kung may itataas pa ang 100%, siguro nasa 101% na. Ngumiti ang lalaki. Nakakabaliw ang sobra, pagsasawalang bahala ni Zaira. Kung ganon, handa ako mabaliw sa'yo. Manahimik ka nga. Kinilig na saad ni Zaira. Ano na ba ang sagot mo? Oo na ba? Paniniguradong tanong ni Ashton. Sige, subukan natin. Nakangiting sagot ni Zaira. Bakit pa natin susubukan? Alam ko naman na gustong-gusto mo na ako eh. Anong gusto kita? Kailan pa? Pagtatanggi ni Zaira. Nakita kitang sinisimot mo yung damit ko sa labahan. Kung sinabi mo pala na gusto mo yung amoy ko, eh di sana sinabi mo para ako na lang yung amuyin mo. Pangaasar ng lalaki sa kanya. Binalot ng hiya si Zaira na mula siya na narinig niya galing sa lalaki. Totoo na sinimot niya ang damit ng lalaki, ngunit hindi niya alam na nakatingin pala ito sa kanya. Lumingiw ang babae sa sobrang hiya. Hindi ko yan ginawa no? Tanggi niya ulit. Huwag ka nang mahiya. Alam ko naman na ultimate crush mo ako eh. Pagbibiro niya sa babaeng pulang-pula na sa hiya. Taas noong nagsalita si Zaira. Sinimot ko lang naman yun dahil gusto kong malaman kung anong perfume mo at kung bakit kahit pawis na pawis ka na ay naaamoy ko pa rin yun. Tinanong mo sana ako, hindi naman sumasagot ang damit. Tumayo ang babae dahil nahihiya pa rin ito sa nalaman. Tara na, uwi na tayo, pag-aaya ni Zaira. Tumayo si Ashton at biglang hinawakan ang kamay ng babae. Namumula na lalo si Zaira dahil sa ginawa ng lalaki. Ano bang sagot mo? Mahinang tanong ni Ashton. Hindi nakaimik agad si Zaira dahil sa para na siyang kakapusan ng kininga dahil sa bilis ng pintig ng kanyang puso. Tumikim ang babae. Oo na, mahinang sagot niya. Kung kanina, isang kamay lamang iyon, ngayon naman ay ang dalawang kamay niya na ang hinahawakan ng lalaki. Hinihimas-himas ito ng lalaki ng marahan. Ramdam niya ang kuryente na binibigay ng lalaki sa kanya. Aalagaan kita, Zaira. Ngumiti sa kanya. Dapat lang. Bumitaw ang babae at nauna nang maglakad pabalik sa kanilang sasakyan. Naging mas porsigido si Ashton na nanligaw kay Zaira. Hatid sundo at walang oras na hindi sila magkasama, maliban na lang kung nasa klase pa ang babae. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Ashton. Nagre-review si Zaira dahil sa papalapit nilang final exam. Nasa sala ang babae habang nagbabasa sa kanyang mga notes. Last year na lamang ng babae sa college, kaya doble itong nag-aaral. Gusto ng babae na siya ang maging top sa batch nila. Kahit ano, wala nang pakialam si Zaira sa kakainin nito. Zay, magpahinga ka naman. Oo, alam kong gusto mo maging top, pero wag mo namang sagarin yung sarili mo. Alam ko naman na kaya mo, pero magpahinga ka naman saglit. Marahang saad ni Ashton. Ngumiti lamang ang babae sa kanya. Ngayon lang, tanong ni Zaira.
Ngumiti naman pabalik si Ashton sa kanya. Next week na final nyo, di ba? Oo. Congrats. Wala pa nga eh. Ano ka ba? Baka mausog kasi pinangunahan mo. Sure na ako ikaw magiging top? Baliw. Ngayong araw na ang final exam ni Zaira. Kinakabahan ito, ngunit alam niyang kakayanin niya. Good luck, love. Saad ni Ashton. Anong love? Tanong ni Zaira. Love means I love you. Salamat po. Bumaba ng kotse si Zaira. Habang papasok ito, ramdam ang kaba sa dibdib niya. Hoy sis, ano, kere pa ba ang ganda? Bungad ng tanong ni Albert sa kanya. Siyempre, may taga-good luck love ako eh. Landi mo? Nandidiring saad ni Albert. Nagtawanan lamang silang dalawa habang papasok sa classroom. Good luck sa atin, sigaw na saad ni Albert sa kanyang mga kaklase. Good luck sa atin, balik na sigaw ng mga kaklase niya. Natapos ang exam nila at alam ni Zaira na ibinigay niya ang lahat kaya wala na siyang pagsisihan pa. Ang hirap, Diyos ko. Wala naman yun sa nireview ko. Dismayang saad ni Albert. Hindi ka naman nag-review? Pabalang na sagot ni Zaira. Hoy, nag-review ako. Pero konti lang. Last year ko na dito sa college. Tapos magpapaka-stress ako sa ganyan. Ay, no. Nakakawiling saad ni Albert. May point ka naman. Zoy! Sigaw ni Ashton sa malayo. Pinagtitinginan ang lalaki sa angkin nitong tindig at aura na parang pang-model ang datingan. Hoy sis, kung ako sa'yo, sinagot ko na yan. Look oh, ang dami nag-aabang. Ang gwapo pa naman ng maniligaw mo, syota ka. Bulong ng kaibigan niya sa kanya. Baluyan sa akin, sagot ni Zaira. Ikaw din. Ngumiti si Ashton sa kasamang kaibigan ni Zaira. Hi, namamaos na bati ni Ashton. Hello, kinikilig na sagot ni Albert. Akin yan, singit ni Zaira. Hindi ko naman inaangkin, sagot ulit ng kaibigan niya. Sayong-sayo lang ako, Zay. Banat ng lalaki kay Zaira. Uy, wag dito maglandian sa harap ko. Respeto naman sa single. Singit ni Albert. Alis na kami sis. Sigaw na saad ni Zaira. Sige bye, ingat. Wag magpapabundol sa malaking hotdog. Walang hiyang sigaw ni Albert. Nakangiti lamang ang kanyang kaibigan. Sinipat lang siya ng babae habang pabalik sa kotse nila. Kumusta? Tanong ng lalaki. Nasa front seat nakaupo si Zaira kaya kitang-kita ang lalaki sa driver's seat. Okay lang, maayos na maayos. Sabi ko sa'yo, di ba? Salamat. Saan mo gustong pumunta? Pag-aaya ni Ashton. Kahit saan, basta kasama ka. Tumawa ng mahina ang lalaki. Kahit saan talaga? Oo nga. Kahit sa heaven? Bakit? Papatikimin mo ba ako ng heaven? Abay, bastos na bata ka na, Jai. Hindi naman, sadyang taste like heaven lang ako. Tara na nga, baka saan pa mapunta ang usapang to. Tumawa ang babae dahil sa reaksyon ni Ashton. Bakit? Biglang sulpot na tanong ni Ashton kay Zaira. Nasa veranda sila ng kanilang unit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pagkatapos nito. Ano bang gusto mo nung bata ka? Wala. Hindi naman ako ang nagdesisyon sa buhay ko. Ngayong ikaw naman, magdesisyon ka para sa buhay mo. Pagpayo ni Ashton sa babae. Kamusta nga pala yung review mo?
Pagbabago ng topic ni Zaira. Maayos naman, next week na. Kaya mo yan, pag nakapasa ka. Tumingin si Ashton kay Zaira na seryosong nagsasalita. Pag nakapasa ako? Ano? Sasagutin na kita. Nakangiti ang babaeng nagsasabi. Nagulat ang lalaki sa narinig niya. Walang bawian ha? Oo naman. Lumipas ang ilang-ilang araw na si Ashton na naman ang maghahanda sa paparating na board exam. Kinakabahan ako. Nanginginig na saad ni Ashton. Kaya mo yan, may Mr. Top-Notcher? Sigaw ni Zaira. Umuwi ng kanilang bahay si Zaira. Naabutan niya doon ang kanyang ina na nanonood ng balita habang ang kanyang ama naman ay nasa kanyang study room. Mami? Bungad at tawag niya. Andito ako, sigaw ng kanyang ina. Where's Dad? He's in his room. Bakit ka pala umuwi? Nakakapanibago. Tapos na kasi sa final exam, then we will just waiting sa kung sino ang gagraduate. Oh, good. Maikling sagot ng kanyang ina. Mami? Kayo ni Daddy ang dadalo sa graduation ko? Yes, of course. Bakit? Nothing. Akala ko kasi busy kayo. Kasama mo ba si Ashton? Hindi. Nag-board exam. Hindi nagulat ang kanyang ina sa narinig. Well, ano pa ba ang kailangan niya kundi iyon, di ba? Linta niya ng kanyang ina. Oo, tapos nun maghanap na siya ng company. Need na rin pala namin maghanap ng bodyguard mo. Magtatrabaho si Ashton sa ibang bansa pag sakaling makapasa siya sa board exam niya. Marami siyang pangarap sa buhay. Napagdesisyonan namin noon na pagkatapos niya mag-board exam, hahayaan na namin siyang magtrabaho sa ibang bansa, gaya ng gusto niya. Buti na lang, wala talaga siyang nakarelasyon dito sa Pilipinas. Naku, paano na lang kaya pag meron? Tsaka kung hahayaan ni Ashton ang pangarap niya para lang sa babae. Sana naman huwag ganun. Nagulat si Zaira sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa nalaman na kaya pala kailangan ni Ashton ng trabaho para lang sa board exam niya. Tapos noon ay aalis na siya sa pagiging bodyguard niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Aalis talaga siya? Tanong ni Zaira. Oo, porsigido siya noon na makapagtrabaho sa ibang bansa. Malungkot na umuwi si Zaira sa kondo niya. Buong gabi siya umiyak dahil sa hindi sinabi ng lalaki ang kanyang plano, ni hindi alam ng babae na kaunting oras lang meron sila. Bodyguard mo lang naman yun, Zay. Pero bakit ganito kasakit? Tanong niya sa kanyang sarili. Nakatulog si Zaira na umiiyak. Hindi niya namalayan na magkatabi na sila ng lalaki sa higaan. Good morning, bati ni Ashton. Yun lamang ang naisagot niya sa lalaki. Tumayo si Zaira na hawak ang kanyang ulo. Okay ka lang? Pag-alalang tanong ng lalaki. Oo. Bakit namumutla ka? Okay lang ako. Bakit magay ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? Hindi. Anong problema, love? Wala nga. Inis na sigaw ni Zaira sa kausap. Nagulat si Ashton sa naging reaksyon ni Zaira. Okay ka lang? Tanong ng lalaki. Tumayo si Zaira at naiwan ang lalaking tulala sa higaan. Aalis ako. Biglang saad ni Zaira. Kumuha siya ng gamit pangligo at tuluyan ang pumasok sa loob. Hindi man lang niya hinintay na makasagot ang lalaki. Nang matapos siya sa kanyang paglilinis ng katawan, nadatnan niya ang lalaki na nakaupo sa bakanting upuan sa kanyang kwarto.
Saan tayo? Tanong ni Ashton. Ako lang ang aalis. Bakit? Anong bakit? Kailangan ba 24/7 tayong magkasama? May buhay din akong dapat ako lang ang nakakaalam. Kagaya mo. Halata sa boses ng babae ang lungkot. Ano bang problema mo? Aalis na ako. Palabas ang babae sa kanyang kwarto na may halong iba't ibang emosyon. Nang palabas na siya, nagulat siya, kamay na biglang humatak sa kanya. Love, mahinahong tawag ng lalaki sa kanya. Bakit? Galit na saad ni Zaira. Anong problema? Pwede ba? Huwag mo na ngayon, Ashton. Magulo pa yung isip ko. Kaya please, hayaan mo muna ako. Walang pagdadalawang isip na hinatak ng babae ang kanyang kamay at tuluyan na lumabas ng kondo. Habang binabaybay niya ang daan papunta sa labas ay ramdam niya ang bigat at sakit na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga luha na kanina ay pinipigilan niya, tuluyan ng kumawala sa kanyang mga mata. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang sariling lamunin ng lungkot at pait. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag mawala sa kanya ang lalaki. Masyado niya itong mahal na kahit isipin niya palang naaalis ito ay hindi niya nakaya. Nakarating siya sa park kung saan sila unang nag-date. Iniisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan at kung paano niya haharapin ang bukas na wala ang lalaki sa tabi. Masyado mo akong sinanay. Humihikbing bulong niya sa kanyang sarili. Pinagtitinginan na siya ng mga tao, ngunit wala na siyang naramdamang hiya. Gusto niyang sabihin sa lalaki na mahal niya ito at sana naman piliin siya nito at huwag nang iwan. Ngunit alam niya na kapag ginawa niya ito ay tsak siyang tatalikuran ng lalaki ang una niyang pangarap. Ayoko maging hadlang sa pangarap mo. Wala sa western niyang saad, ulit sa kanyang sarili. Ano ang gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Umiiyak siya buong araw na hindi man lang alintana na merong naghihintay sa kanya. Saan ka galing? Pag-alalang bungad na tanong ni Ashton sa kakadating na babae. Albert, maiksing saad ni Zaira. Bakit? Nilagpasan lamang si Ashton ng babae. Bakit? Ulit na tanong ni Ashton. Natigilan si Zaira sa paglalakad. Hinarap niya ang lalaki na mabigat na pakiramdam. I called Dad. I said, hindi niya matuloy-tuloy ang kanyang sasabihin. Sabi ko, kaya ko ng sarili ko at hindi ko na kailangan ng bodyguard. We agreed before na kapag tapos na ako sa pag-aaral, I will decide for myself. Malungkot na litanya ni Zaira. Naguguluhan si Ashton na nakikinig sa mga sinasabi ng babae. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang mga sinasabi niya. Hindi kita Leave. Putol niya sa sasabihin ng lalaki. Anong problema? Sinubukan ni Ashton na kalabitin ang babae, ngunit umiwas ito. Don't touch me. You are not allowed to touch me. You are just my personal bodyguard. No but and no reason. I really wanted to live the life I want. No worries, no bodyguard. Pag-i-explain ni Zaira. Hindi pa rin makapaniwala si Ashton sa nangyayari. He is clueless. Hindi kita maintindihan. Unahin mo muna ang pangarap mo. Ano? Focus on your own growth. Focus on your dreams. Ikaw ang pangarap ko. No, I'm not your dream. I'm just your distraction. So if you want, just stay here tonight and I want you to leave tomorrow before I wake up. Ayoko. Ano ka ba, Zay? Anong problema? Sabihin mo sa akin. Ikaw ang problema ko. Pinapakialaman mo ako. Pinapakialaman mo ang mga desisyon ko.
Galit na saad ng babae. Tama na please. Tama na, Zai. Dito lang ako. Dito lang ako sa tabi mo. Ayoko mawala ka. Nagmamakaawang saad ng lalaki. Lumuhod si Ashton sa harap ni Zaira. Hindi man lang alam kung ano ang nangyayari. Leave tonight. Matigas na saad ni Zaira. Ayoko. Tumayo si Ashton at sinubukang hawakan ang kamay ni Zaira. Ngunit pinipilit ng babae na iwakli ito. Tama na, Ashton. You are... Hindi natapos ang sasabihin dahil sumingit ito. Hindi mo lang ako personal bodyguard, Zai. Hindi ko man lang maintindihan ang mga nangyayari. Hindi ko man lang alam kung tama pa ba ang mga desisyon mo. Umalis ka na. Ayoko, hanggat hindi ako nakakakuha ng rason kung bakit kailangan kita iwan. Reason? Fine. Ang rason ko is, pabigat ka na. Sobrang bigat mong dalhin sa buhay. Ayoko ng bodyguard. Kasi una sa lahat, pinaglaruan lang naman kita. Ganyan ka na ba kauto-uto? At ang bilis mong maikot sa ulo? Grabe! I didn't expect too much from you. But I didn't know you're such a fool guy. Nakonsensya na ako. Kaya tatapusin ko na ang lahat. Mahabang lintanya ni Zaira. Nagulat ang lalaki sa sinabi ng babae. Hindi. Hindi yan totoo. Umiwas ang tingin si Ashton kay Zaira. Ano bang totoo? Mahal mo ko at mahal kita. Tumawa ng malakas si Zaira. Mahal? Sino? Ikaw at ako? What a low class. Hindi bagay. Bodyguard at heiress ng isang malaking kumpanya? No, you're wrong. Sarkastikong saad ng babae. Tama na, Zai. Malakas na sigaw ni Ashton. Humihikbi na ito sa sobrang iyak. Takot ka bang malaman ang totoo, Ashton? Na niloko lang kita? Anong gusto mo? Umiiyak na saad ni Ashton. Umalis ka na. Fine. Aalis ako kung yan ang gusto mo, love. Pumunta agad si Ashton sa kanyang kwarto. Hindi man lang alam kung ano ang gagawin at kung paano siya magsisimula ulit. Hirap niyang inilagay sa kanyang maleta ang kanyang mga gamit. Wala na siyang maabutan na tao sa paglabas niya ng kanyang kwarto. Pumunta siya sa harap ng pinto ni Zaira. Wala man siyang kasiguraduhan na maririnig at makikinig si Zaira sa kanya. Ngunit ang alam niya lang ay mahal niya ang babae kahit wala itong rason kung bakit ito nangyayari. Zai, hindi mo man sa akin sabihin, alam kong may rason ka kung bakit ka nakapagdesisyon ng ganito. Kung bakit ganito na lamang kadali sa'yo, napitawan ako. Takot ako na baka sa susunod na pagkikita natin, hindi mo na ako kilala. Natatakot ako na baka kalimutan mo ko. Hahayaan kita sa desisyon mo ngayon kasi alam kong hindi mo pa kaya ang isang relasyon. Ngunit sana naman ay hayaan mo akong mahalin ka. Umiiyak na saad ni Ashton. Wala siyang sagot na nakuha sa kabilang pinto. Wala siyang narinig na kahit anong ingay, kaya ang inakala niya ay wala na ang babae sa loob. Umiiyak na nakikinig si Zaira sa sinabi ni Ashton. Mabigat para sa kanya ang kanyang desisyon. Pati siya ay hindi alam kung paano niya haharapin ito. Lumabas ng bahay si Zaira, ngunit wala na siyang nadatnan kundi isang tahimik at walang kabuhay-buhay na sala. Umiiyak siya. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ashton, bulong niya. Lumipas ang ilang araw. Papalapit ng papalapit ang kanilang graduation. Hindi alam ni Zaira kung ano ang mararamdaman niya. Kasi nung last time na nag-isip siya ay yun yung kasama niya pa ang pinakamamahal niya. Ini-imagine niya na pumalakpak ang lalaki sa kanya habang sinasabi niya ang valedictorian speech niya. Ngunit ngayon,
Nagiba na ang lahat. Uy sis, ano ka ba? Makakahanap ka rin ng iba. Diyos ko, di lang naman isa yung lalaki sa mundo. Sad ng kanyang kaibigan. Andito sila ngayon sa mall kung saan namimili ng mga gamit para sa last shopping nila bilang estudyante. Bukas na ang kanilang graduation. Alam ko. Alam mo, pero halos tagakita natin, puro mugto yung mga mata mo. Iyak ka ba ng iyak? Hindi naman. Lokohin mo na ang lahat, wag lang ako. Ay sus, kilala kita. Miss ko na eh. Ayun, yun lang. Miss pa. Bakit di mo kausapin ulit? Wala na akong contact sa kanya. Tanga mo rin, bakit mo dinilit? Blinak ako. Asyota sis, deserve mo. Ikaw ba naman makipaghiwalay kahit wala pang nasisimulan? Gaga ka. Oo na, mali na yung desisyon ko. Magalit siya kung magalit. Sure ka? Hahayaan mo magalit siya sa'yo? Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Araw na ng kanilang graduation. Hirap, ngunit nakayanan ni Zaira na magsalita sa harap ng karaming tao. Pumalakpak ang buong tao sa kanyang speech. Hindi niya man nasabi ng personal ang kanyang pag-ibig, ngunit mahal niya ang lalaki. Lumipas ang ilang taon, bumaba sa kanyang pwesto ang kanyang ama at siya ang naging CEO. Siya na ang namumuno sa kanilang hotels. Nawala ng balita ang dalawa sa isa't isa, ngunit ang puso nila nakakonekta pa rin sa isa't isa. Miss Zaira, may naghahanap sa inyo, sad ang kanyang sekretarya. Sino? I'm busy. Miss Zaira, ang sabi po ay dapat po talaga kayong magkita. Ano ba? Hindi mo ba nakita na busy ako? Look, I have to do this today, okay? If it's not about business, then sabihin mo mamaya na. Pero ma'am, sino ba yan? Bakit ang kulit? Engineer po siya. Galing daw po siya sa Europe. At kailan pa tayo naghahanap ng engineer na galing sa Europe? Pero ma'am, alam mo, if that person will not stay where he is, surely I will kill him. That's too cruel. Isang boses ng lalaki ang lumitaw sa pag-uusap nila. Sino yun? Tanong ni Zaira. Tumayo siya at pumunta sa kung saan nanggagaling ang boses. Hello, Ma'am Zaira. Nagulat siya sa kanyang nakita. Halong-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa nakita. Hindi man niya lang maigalaw ang kanyang katawan dahil nangihina ito sa kaba. Ashton? Ngumiti ang lalaki sa kanya. Nice to meet you again, love. Hindi maigalaw ni Zaira ang katawan. Ano ang Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin nang biglang lumuhod ang lalaki sa kanyang harap at naglabas ng singsing. Ikaw lang palagi, Zaira Villaneza. Alam ko na masyado itong madali. Ngunit ayokong mawala ka sa pagkakataong ito. Kung hindi ka man madaan sa masinsinang usapan, pues pipilitin na lang kita. Hindi mo man sa akin sinabi noon, ngunit alam kong may rason ka. 5 years. 5 years tayong pinaglayo ng tadhana. Takot na ako na baka paglayuin na ulit tayo. Hindi ko na kailangan ng eksplanasyon kung bakit ganun ang nangyari sa atin noon. Ngunit, tatanungin kita, kung pwede na ba? Pwede na ba ang engineer at CEO? Handa na ba tayo? Handa ka na ba? Kasi ako, handang-handa na. Kaya Miss Zaira Villaneza, will you marry me? Umiiyak na si Zaira sa lahat na nangyayari. Pinagtitinginan na sila ng mga empleyado niya. Ngunit kagaya noon, wala naman siyang pake kung ano ang isipin nila.
Yes, yes, I will marry you. Ang tagal kitang hinintay. Akala ko, hindi ka na babalik. Tumayo si Ashton at pinadaos-dos ang singsing sa daliri ng babae. I love you, saad ni Zaira. Sa wakas, nasabi niya na ang matagal na niyang kinikimkim. Alam kong masyadong madali para... Hindi natapos ang sasabihin niya dahil sumingit ito. Hindi, Ashton. Gusto kong madaliin natin ang kasal. We are not getting any younger. My parents need to have a children. Grabe, engaged pa lang tayo, pero anak na pinag-uusapan natin. Of course, we are getting there. I love you, Zaira. I love you too, Ashton. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Ashton at Zaira. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.